Ate Pal, go ahead po. Hello, good Ayun, evening sa Palmo. lahat, guys. Ay, ikaw pala yun. Sige, go, go, go. Sige, kapatid, go ahead po. Kambing na may tupak. Pastor, tanong ko po, ah, bilang mananampalataya, kailangan ba nating yung magdeklara araw-araw? Like may gusto ako, Lord, gusto ko ng bagong cellphone. Tapos idedeklara ko siya everyday. Biblical ba 'yun? Kaya it needs declaration by faith. Kasi 'di ba by grace tayo. So lahat ng bago mo pahingin sa Panginoon, alam na niya, 'di ba? Pero kailangan magdeklara, parang gano'n. Okay, sige, salamat kapatid. So, kailangan pa ba magdeklara? Ito yung mga madalas sa topic na controversial. At naitopic na rin to ni Did You Know? Okay, so panoorin niyo yung vlog niya, no, ni Did You Know? Okay, so sagutin natin to in the light of an essence of purong biyaya. Tandaan niyo mga kapatid, ano ba ang gospel ni Pablo? Ang gospel ni Pablo, ito babalik at babagsak pa rin tayo sa gospel. Ano ba yung sinasabi? Gospel of what? Sabi rito, no? Ang gospel ni Pablo ay ito, NIV. However, I consider my life worth nothing to me if I only may finish the race and complete the task of the Lord Jesus has given me. The task, ano daw? The task of testifying yung gospel of God's grace. Pag sinabing gospel of God's grace, biyaya talaga. Ang mensahe mo lagi ay puno ng biyaya. Pag puno ng biyaya, ibig sabihin, ang biyaya ay biyaya ng Diyos. Lahat ng meron ka ay biyaya ng Diyos sa iyo. Okay? So, ibig sabihin, kung ang lahat ng meron sa iyo ay biyaya ng Diyos, walang galing sa iyo. Lahat ay biyaya ng Diyos. Lahat ng dumadating sa buhay mo ay biyaya ng Diyos. Una, yung kaligtasan mo, biyaya ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, tayo ay naligtas dahil lamang daw sa sa ating pananampalataya sa magitan ng kanyang biyaya. Regalo ang kaligtasan, hindi galing sa iyo. Kapag na kay Kristo ka na, tatanggapin mo lang yung biyayang iyon sa magitan ng pananampalataya. At ang pananampalatayang iyon ay isang beses lamang pong mangyayari. Kasi ang pananampalataya ay nangyayari saan? Sa panahon na ikaw ay tumanggap kay Kristo. Tinanggap mo yung kanyang sukdulang biyaya. At ang pananampalatayang iyon ay hindi deklarasyon. Ang pananampalatayang iyon ay pagtanggap sa puso mo na nananampalataya ako sa tinapos na gawa ni Kristo. Okay. Next naman ay hindi rin galing din sa iyo yung pagiging matuwid mo, pagiging banal mo. So kanino galing? Filipos chapter 3 verse 9, ang aking pagiging matuwid ay buwat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pagsunod sa kautusan. Basa 3:9, di ba? So maliwanag dito, RTPB, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan daw ng pagsunod sa kautusan o kautusan ng Diyos, kundi sa pananalig kay Kristo. Kaya ang pagiging matuwid mo ay kanina na naman galing. Buhat na naman sa Diyos, hindi galing sa iyo. Hindi sa performance mo, sa kabait-baitan mo, kape-pray mo, kakapasting mo, kakadasal mo, kakaluhod mo, kakasunod mo sa Bible. Hindi, ang pagiging matuwid mo ay buhat sa Diyos, hindi galing sa iyo. Kaya ka naging matuwid sa mata ng Diyos dahil lamang kay Kristo, sa pananalig kay Kristo. So nakadalawa na tayo, ang kaligtasan ay pananalig dahil kay Kristo, ang pagiging banal mo ay pananalig kay Kristo. Yung pangatlo, yung pagpapatawad. Maliwanag na sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 12 na tayo pinatawad forever. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan humingi ng tawad para patawarin ka ng Diyos. Pinatawad ka na noon pa. Ephesians chapter 1 verse 7 nakalagay dun .
Tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang dugo at gayon pinatawad ng ating kasalanan, ganong kadakila ang kanyang dandahang loob. So ibig sabihin, pati yung pagpapatawad, biyaya din. Walang galing sa iyo. Pinatawad, past tense na nga eh. Ano pa hihingi mo ng tawad? Kapag na kay Kristo ka na, sapul lahat yun. O eto na yung pang-apat, pinakamatindi, ito na yung tinutumbok ni Ate Princess. Ephesians chapter 1 verse 6, ang sabi rito, tayo ay pinagpalat pinaburan, sabi rito sa King James, to the praise of His glory, of His grace. Ano daw yung grace na yon? He hath made us, ano daw, accepted. Kung titingnan mo to sa Greek, tayo ay, ano daw, karito. Ayan, no? Linaw. Oh. Ayan, no? Karito. Pero ako, mas binabanggit ko yung karito kasi yan ang tunay na Greek. Modern kasi yung charito. Pero ang totoong sinabi dyan, karito. Ayan, no? Highly favored. Pag sinabing highly favored, lahat ng kahilingan mo, binigay na. Naiintindihan ba natin ang highly favored? Pinaburan ka na. Ibig sabihin lahat ng mangyayari sa iyo, pinaburan ka na. Ibig sabihin lahat past tense, pinagpalat, pinaburan ka na. At sinabi ligit sa lahat sa Romans chapter 8 verse 28, ang linaw eh. Romans 8:28, ang linaw. Kaya wala ng deklarasyon kasi nakatakda ng mangyayari sa iyo. And we know that all things that work together for good, for that to them that love God, to them who are called according to His purpose. Yung mga nagmamahal daw sa Diyos, na tinawag sa kanyang purpose, lahat daw na mangyayari sa kanya ay puro kabutihan. So hindi mo na kailangan pang manalangin sa Diyos na, Panginoon, maging mabuti po kayo sa akin. Hindi na. Nakalagay na nga, all things that work together for good eh. Na yung mangyayari daw sa iyo, ay ikabubuti mo daw. So, ibig sabihin, pa mananalangin pa ako? Technically, hindi na rin eh. Na humingi ka na maging mabuti. Tignan mo, bakit ba tayo nananalangin? Nananalangin tayo. Panginoon, gusto ko po magkaroon ng kotse at bahay. Ang paghingi sa Panginoon ng kotse at bahay ay kabutihan ng Diyos. Sinabi dito, lahat daw na mangyayari daw sa iyo, ikabubuti mo raw. Kung ikabubuti mo magkaroon ka ng kotse at bahay, hingin mo yan o hindi, mangyayari talaga sa iyo yan. Ngayon ang tanong, ba't magde-declare ka pa? Saan sa Bible verse, yung mga binabanggit ng iba na kailangan daw magdeklara, maglagay nga kayo dyan ng verse, guys. Tingnan natin sa exegesis. May binanggit sila sa akin dati sa Romans yun eh. Ate Princess, kung naalala mo yung verse na yun, pakilatag nga dyan. Meron silang binanggit na verse na si Pablo daw nagdedeklara. Ang problema, hindi nila tingnan yung buong context. Ano ba, Pastor, yung di ba yung Romans 10, 9, 10? Romans. Tingnan, subukan nga. Yun yung hinahanap kong verse kanina pa eh. Pwede rin Ito Matthew, yun. Mateo 10:32. Ito yata yun. Ito yata yun. Sabi rito, Pastor, paano yan eh? May sinabi si Pablo na nagdedeklara siya. O, di basahin natin. By exegesis hindi eisegesis. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyong kautusan, nasa iyong mga labi at nasa iyong mga puso. Ang tinutukoy ko dito ay salitang pinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon at buong puso kang sumasampalataya sa Kanya na muling binuhay, maliligtas ka. Sapagkat ang sumasampalataya ang tao sa magitan ng kanyang puso at sa gayoy pinapawalan sala ang Diyos. Nagpapahayag naman siya sa magitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. At verse 11, walang sino mang sumasampalataya sa kanyang mapapaya, kaya't walang pagkakaibang katayo. Pero nabanggit dito guys, yung sinasabi rito na kung ipapahayag ng iyong labi. Ayan pastor, kailangan mo talagang magpahayag. Oo, tama. Yan ang sinabi ng Bible eh. Pero ang tanong, sinabi ba dyan araw-araw?
Kasi sabi nila, Pastor, hindi ka na magde-declare. And sabi dito, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon, buong puso kang sasampalataya, maliligtas ka. Tapos sasabihin mo, hindi mo kailangan magpahayag. Sinabi ko bang hindi mo kailangan magpahayag? Ang sinasabi natin dito, yung araw-araw kang deklara ng deklara, pag tinoyo ka, magdedeklara ka. Sinabi ba dyan, araw-araw? Actually, kung titingnan mo to by context, tumutukoy ito sa salvation. Kailan ka ba naligtas? Ilang beses ka ba tayo Mga kapatid, ilang beses ba tayo naligtas? Maraming beses ba o isang beses lang? Pakisagot nga mga kapatid. Isang Isa beses lang po. Salamat po, Man Pastor. po. Isa lang. Isa lang po. Isa lang po. Once. Ang kapatawaran ni Kristo, once. Ang sabi sa Hebrews chapter 9 verse 12, once, isang beses. Kaya ito'y tumutukoy sa isang beses lang. Una, walang sinasabi rito na pahayag ka araw-araw, wala. Bali-baligtarin mo yung verse at chapter na yan, wala kayong makikita dyan. Ang binabanggit lang dyan, eto, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon at buong puso kang sumasampalataya, kailan mangyayari ito? Sa panahon na ikaw ay nanampalataya kay Kristo, sa panahon na tinanggap mo ang kanyang covenant. Tapos noon na mangyayari sa iyo, yung isang beses na deklarasyon na yon, wala na, tapos na. Ligtas ka na. Wala ka nang dapat pang idagdag. Panampalataya na mo, ligtas ka na. Dahil sinabi na nga yun, covenant na nga ng Panginoon sa iyo yun. At yung susunod na araw mo ay Romans 8:28. Mula sa araw na yon, lahat daw na mangyayari daw sa iyo ay kabubuti mo. Panginoon, magdedeklara ako, I declare today na ako ay makakahanap ng trabaho. Nakahanap ka ng trabaho. Sino na-glorify? Di ikaw, mabuti na lang, nag-declare ako. Sino nataas? Ikaw. Sasabihin mo na, mabuti na lang, nag-declare ako. Kundi hindi nangyari. Sino nataas? Ikaw. Pero kung sasabihin mo na ang lahat ng itong nangyayari sa akin ay kalooban ng Diyos, magdeklara man ako o hindi, nakaplano na, sino nataas? Si Kristo. Kasi Romans 8:28 ang linaw na nakaplano na. Pero kung sasabihin mo na nababago ang sitwasyon, may sakit, yung pinapanalangin mo may sakit, I declare na gumaling ka in Jesus' name. Hindi gumaling. Patay. Namatay. O paano yan? Pastor, kala ko ba pa nagde-declare tayo, gagaling. Tapos magpapalusot ka. Kung anong papalusot mo ron. Magbibigay lang sa'yo ng false hope yan. Iba pa rin talaga yung totoong sinasabi ng Bible. Ang totoong sinasabi ng Bible ay grace, biyaya. Wala talagang galing sa'yo. Pure grace. Purong biyaya, walang galing sa'yo para pagpalain ka. Lahat ng nangyayari po sa atin, Romans 8:28, ay bunga po yan ng ginawa ni Kristo. Kaya kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo po ngayon, pabor man sa inyo o hindi, pagpapalain pa rin kayo ng Diyos. Dahil sa ano? Dahil ito'y nakaplano na, Romans 8:28. So, Ate Princess, tingin ko, yun lang masasagot ko rin, Ate Princess.